ating sanggitin, paanong di tayo ligapin. Ayan muling magtipon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay na iyong anak na Panginoon naming Jesucristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob makamta namin ang galak ng buhay na di natatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus.
Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsasalita sa sinaguga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasyan niyang tumawid sa Akasya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, 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 hallelujah. Mula sa Ama, si Kristo at naparito sa mundo, nang sa langit dalhin tayo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking ngalan ay ibibigay sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayoy aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tagpo ng ating mabuting balita ay tagpo ng pamamaalam ng Panginoong Hesus
sa kanyang mga alagad, sapagkat nalalapit niya ang kanyang pagpapakahirap, pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Sa ating liturhiya naman, kaya ganito ang mga narinig natin na mga pananalita ni Jesus ay sapagkat simula mamayang gabi o mayang hapon ay sisimulan na natin ang magdamagang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. At dito merong isang binitawang magandang pananalita ang Panginoong Jesus. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Ipinakikita sa ating mabuting balita ang Panginoong Hesus bilang ating tagapamagitan sa Ama, na anumang hingin natin sa pangalan niya ay ibibigay niya, ibibigay ng Diyos Ama, sapagkat iniibig niya si Jesus at iniibig niya tayo. Dito'y binibigyan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad ng isang napakagandang pag-asa. Pag-asa na kung saan kung kayo'y tatawag sa akin at anumang hingin ninyo sa pamamagitan ng ngalan ko ay ipagkakaloob ng Ama. Ano bang ibig sabihin kapag tinatawag natin si Jesus bilang tagapamagitan, bilang tagapagdalangin, bilang pumapagitna sa Diyos Ama at sa atin? Dito'y pinapakita ng Panginoong Jesus na Kanyang kinukuha ang lahat ng ating mga panalangin. At sa pagkuha niyang ito'y dadalhin niya doon kung saan ang Ama ay nakaluklok. At ang Ama naman ay ibubuhos ang biyaya sa pamamagitan ng Kanyang kaisang-isang anak na ating Panginoong Jesus. Jesus is our only mediator. At yan ang sinasabi sa ating mabuting balita at yan din ang itinuturo sa atin ng Inang Simbahan. Ngayon, kung gayon, Father, kung si Jesus ang ating tagapamagitan or mediator, bakit meron tayong merong mga nagdadasal para sa atin katulad ng Mahal na Birhen, katulad ng mga banal? Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinibigay sa lahat. Ang Mahal na Ina at ang mga banal ay namamagitan, nagdarasal para sa atin upang ating mga panalangin ay maipunta sa kamay ni Jesus at ito naman ay dalhin sa Ama. Paano ko ito masasabi sa madaling pamamaraan? Hindi baga tayo kapag tayo ay mayroong hinihiling? Di ba pagpunta tayo sa simbahan, sasabihin, brother, sister, ipanalangin mo naman ako, ipagdasal mo naman ako. Ay sa pamamagitan lamang ng ganung pananalita, pinapakita dito, we intercede for them. We help them. Para nang sa ganon, ang panalangin ng ating nangangailang kapatid ay mapunta sa kamay ni Jesus at ito na may dalhin ni Jesus sa Ama. Sa unang pagbasa ay napakinggan natin ng paglabas ng katauhan ni Apollo. Tandaan natin, ito ay kung saan si Pablo ay nangangaral na. At dito ay pinapakita ng unang pagbasang paggalaw ng Diyos sa mga unang Kristiyano na siya'y nagsugo ng isang tao upang makatuwang ng mga unang Kristiyano sa pagpapangaral ng mabuting balita. At sinabi sa atin ng unang pagbasa na ito si Apollo ay napakagaling. Sapagkat yung mga tumutulig sa pananampalataya ay hindi manalo-nalo sa kanya sapagkat siya ay marunong sa banal na kasulatan. Na magitan ng mga unang Kristiyano sa Diyos na magsugo ng magiging katuwang ni Pablo para ipangaral ang mabuting balita at ito't dumating ang katauhan ni Apollo. At sa ating mabuting balita, ito din ang iniiwan ni Jesus.
kayo ay magdasal, no? Sapagkat kayo inibig ng aking Ama. Sapagkat hindi na kayo tinuturing ko bilang mga alipin, kundi tinuturing ko kayo bilang mga kaibigan. At lahat tayo ay mga mga anak ng Diyos. Sinong ama na hindi makikinig sa hinihingi ng kanyang anak? Sinong ama na hindi magkakaroon ng awa kapag ang kanyang anak ay humihingi ng kanyang awa, tulong? Sinong aba na hindi mahahabag kapag ang kanyang anak ay dumadaing? Ito ang pinapaalanan ni Jesus sa ating mabuting balita. Anumang hingin ninyo sa Ama sa pamamagitan ng pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Ako mga Ama, sapagkat ito'y pinagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng mahal na Birhen ng Katotohanan, ang patrona ng Veritas 846. At dito sa ating chapel, nakaluklok ang kanyang imahen. Kung makikita nyo ang kanyang imahen, ang bibig ng mahal na ina ay nakabuka. Bakit? Sapagkat ang mahal na ina, na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsasalita ng katotohanan. At ano yung katotohanan na iyon? Kung ano ang sinabi ng aking anak, sundin ninyo. Kung anong kagustuhan ng Ama, yun ang mangyari. Yan ang makikita natin sa mahal na ina, kaya nakabukas ang kanyang bibig. At kung titingnan niyo ang kanyang mga kamay, ay pawang ito ay nagtuturo. Sapagkat ang tinutularan ng mahal na ina ay walang iba kundi ang kanyang minamahal na anak na si Jesus, na nagbanggit ng mga katagang, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tayo'y mapalad sapagkat merong isang ina na hindi lamang nagdarasal, hindi lang sa atin ay yumayakap kapag tayo may pinagdadaanan sa buhay. Meron tayong ina na nagtuturo ng tuwid, tama at naaayon na daan. Siya'y birhen ng katotohanan sapagkat siya'y ginagamit ng Espiritu Santo upang nang sa ganun ako at tayo'y mapaalalahanan na tayo ay dapat pumunta kay Jesus, nothing more, nothing less. Ang mahal na ina ang tutuwang sa atin, hindi lamang sa pagdadasal, kundi tutuwangan tayo upang tayo'y mapalapit kay Jesus. At katulad ng nasusulat sa Rosario Virgenes Mariae ni San Juan Pablo II na ating dating Santo Papa, tayo hinahamon na tayo mag-aral sa paaralan ni Maria. Sapagkat sa paaralan ni Maria, tinuturuan tayo ng mga turo at aral ni Jesus. Na si Maria bilang isang ina at guro natin sa pananampalataya ay nagbibigay ng malalim na pakahulugan sa ating ginagawa araw-araw. Na ako at tayo pinapaalalahanan ng mahal na ina ang katotohanan na hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi ito'y ginagamitan ng pang-araw-araw na buhay bilang saksi nito. Sapagkat nakakatakot sa mga panahon ngayon, bakit? Sila'y kami nagsasabi ng totoo. At sila ay quoting the Bible left and right. Pero ang makikita mo sa buhay nila ay taliwas. Yan ang nakakatakot. Hindi katotohanan yun, tawag kasinungalingan, kabuktutan, no? Sapagkat ang malaking hamon sa atin, kung ano ang tinuturo ni Jesus, yun ang isa sa buhay natin. Kung ano ang tama, gawin. Kapag kasinungalingan, huwag gawin. Huwag gamitin ang banal na kasulatan para bigyang kahulugan kahit mali ang ginagawa. Sapagkat tandaan natin, ang banal na kasulatan ay narito para magdala ng biyaya. Dalhin ng tao sa tama. Dalhin ng tao sa katotohanan. Subalit, kapag ang banal na kasulatan ay ginamit para sa kanya pansariling kapakanan lamang, hindi biyaya ang iyong ginagawa, ikay naglalagay ng sumpa sa iyong sarili,
Pero hindi sa sarili mo lang, kundi sa pamilya mo. Sapagkat ang banal na kasulatan na narito upang ipahatid sa tao ang katotohanan, hindi para bigyan ng kahulugan ang mga kabuktutan na maling ginagawa. Hindi. Ang tao ang susunod sa banal na kasulatan. Hindi ang banal na kasulatan ang susunod sa tao, baliktad. Hindi. Tapat ako bilang tao, tayong bilang mga tao, tayo ay susunod sa katotohanan na nasasaad sa banal na kasulatan. Nandiyan ang mahal na ina. Sasamahan ako at sasamahan tayo upang nang sa ganon, tayo'y madala ng mahal na ina kay Jesus. Sapagkat si Jesus ang tunay na katotohanan. Nawa tayo'y magpaturo sa mahal na ina upang tayo'y madala kay Jesus. At tayo'y hinahamon ng mahal na ina kung ano ang turo at aral ni Jesus, iyon ang dalhin, walang labis, walang kulang. Bagamat mahirap, subalit tandaan natin, ang sino man nasa katotohanan ay laging malaya, and the truth will set you free. Nawa sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng mahal na ina ng katotohanan, nawa si Jesus na nagbitaw ng mga salita, anumang hiningi ninyo sa pangalan ko ibibigay ng Ama, tayo'y manalig manampalataya sa mga salita ni Jesus, na kapag tayo'y nananalangin at gagamitin natin ang pangalan niya, ipagkakaloob ng Ama ang ating hinihiling. Na tayo nananalangin sa mahal na ina ng katotohanan, na nawa ang katotohanan, lalo tigit sa ating bansaang manaig. Nawa ang katotohanan ng mamayani. Nawa ang katotohanan na hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi ito'y makita sa gawa. At nawa ang espiritu ng katotohanan na mapa sa ating lahat upang tayo mamuhay ng naaayon sa kalooban, ayon sa magandang panukala ng Ama. Amen. Panalangin ng bayan. Inaanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama sa pamamagitan niya at tinitiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga pangangailangan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umakay sa atin sa kalwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kalwalhatian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Sa mga kapanalig na may karamdaman at sakit na pinapasan sa kanilang buhay, naway pagalingin at hilumin ni Jesus sa tulong ng kanyang ina, Berhen ang katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ama, sa tuwin ay dinidinig mo kami at ipinagkakaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak
Manatili nawa sa amin ang iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagulat sa iyo. Hinihirahan ko sa'yo, buong puso kong inapalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon ang mahal na Birhe ginugunita. Kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Katotohanan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad. Noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papurisik na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubumi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang mga utuhan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalaan na panirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagay na pinagtiis ang pusong loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, naghati-hati niya iyon, inibot sa kanyang mga lagad at sinabi, hanggin niyo lahat ito at amin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng
Namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahayaan, ang kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalatang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon,
ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa aming kalooban ng aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang paninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya namang baging dapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas at pakikinabang. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawin sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang mga Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami